Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo po ay magkasama-sama para po sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Yama ngayon po ay araw ng linggo at araw ng pagsamba, kaya ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong pananambahan sa Panginoon at bahagi po ng pagsamba ay pag-aaral ng Kanya pong mga salita. Kaya ngayon po ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli ay Happy New Year sa bawat isa po sa atin. At sa ating pag-aaral ay buksan muna natin ating pong Biblia sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 at ganito pong ating pong mababasa. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating po pag-aaral ay pinabagatan po natin The Great New Beginning. Okay, bago tayo magpatuloy, tayo muna sa maglit na yumuko at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Kristo Jesus, kami po ay lumalapit, dumudulog sa inyo aming Ama. Kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan at kapamalaan sa aming mga buhay. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon ng aming mga buhay. Sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa taglay po naming buhay, lakas, kalusugan na nagmumula sa inyo. Salamat sa iyong biyaya, grasya, pagpapahala aming Ama, na patuloy naming naranasan, Panginoon naming Ama, at maranasan pa. At sa umagang ito, salamat din po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muli ay makapagbulay-bulay kami ng inyo pong mga salita. Inaamin nga lamang po namin, aming Ama, na wala kaming magagawa kung ika'y wala sa amin. Kaya sa inyo lamang kami lubos na umaasa, nagtitiwala, at ipinagkakatiwala, Panginoon aming Ama, ang kabuuan po ng aming pag-aaral nito. Samahan niyo nawa kami mula umpisa hanggang matapos ito at kami po'y naway inyong pagpalain sa magitan ng mga salita mo na aming pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Salamat po at ayaw mo Diyos, ang Banal na Espiritu, ang siyang maghari sa aming kalagitnaan, magturo sa amin at manguna sa lahat ng aming pong mga gagawin. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay? Purihin po ang ating pong Panginoon. Muli ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po natin The Great New Beginning. Okay? Bakit New Beginning? Sa kadahilanan, ngayon po ay unang linggo ng taon 2026. Tayo po ay nagpapasimula ho ng ating buhay at ministeryo sa loob po ng isang taon muli na pakikibaka ng ating buhay bilang Kristiyano sa mundong ito. So, dapat, sabi nga, kung paanong nagsimula ho tayo sa Panginoon, sana ay magtapos din ho tayo sa Panginoon. Kaya sana ang mga mukhang ito, pwede kaya picturean, ang mga mukhang ito ay magpatuloy, at ito'y makita pa rin hanggang sa December, katapusan ng December. Paki-record niyo po, yung walang absent. Dapat yung perfect attendance, yung walang absent, ay dapat ay mayroon pong reward pagdating ng December. Ayan po. So, new beginning, ito'y pasimula ng ating pong buhay Kristiyano sa year 2026. Sana sa loob ng isang taon ay talagang perfect po ang ating pong paninilbihan sa ating pong Panginoon. So, kaya great, sapagkat ang buhay ay magiging dakila lamang kapag tayo po ay nagsimula sa Diyos. Okay? Tandaan natin mabuti, pwede naman tayo mabuhay sa loob ng isang buong taon Di ba? Nang wala ang Diyos. Kaya lang hindi magiging dakila, hindi magiging great ang buhay po natin. Kaya pag tayo po nasa Panginoon, doon lamang po mangyayari yon na magiging great ang ating pong buhay kapag ang Diyos ang kasama natin. Kaya mula sa umpisa pa lamang hanggang sa matapos ang taong ito, sana ay kasama natin ang Diyos upang maging dakila ang ating pong buhay at pamumuhay sa Panginoon. Kaya nga, the great new beginning. Okay? So sa ating pagsisimula, sabi nga, nung tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo sa ating pong buhay, marami po ang naganap at nangyari sa bawat isa po sa atin. Wala man tayong nakita na mga physical, mga material na kaganapan sa ating pong buhay na talagang nagbago. Pero dapat nating maunawan at maintindihan
na mayroon po sa loob na pagkatao natin, mayroon po mga naganap at nangyari. Sabi nga, spiritually speaking, we now live an abundant and meaningful life. Okay? Dahil po sa ating pong Panginoon, kung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating buhay, nagkaroon na tayo ng buhay na masagana o kaya buhay na punong-puno ng kahulugan. Kaya nga sabi sa John chapter 10 verse 10, kaya siya pumunta rito upang tayo ay bigyan ng buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na ganap at kasiya-siya. Yan. Kaya nga ho, bilang Kristiyano, dapat ay maranasan po natin ang tinatawag na meaningful life or abundant life. Okay? Kaya nga, yamang ito ho ay meaningful life, ano po, ito po ay buhay na may punong-puno ng kahulugan, ito ay nagiging great new start, a great new life. Ano po? Bagong pasimula ng buhay, nung simula na tinanggap natin si Kristo Jesus, at bagong buhay, dakilang buhay. Ano po? Kaya nga, sabi doon, if anyone is in Christ, he is a new creation. Okay? So mamaya pag-usapan po natin yon. Ang unang tanong ho natin ay ganito, what happens when we receive Christ? So yan bang sinabi ko po sa inyo kanina, na marami pong mga naganap at nangyari sa ating buhay simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Siguro kung tatanungin ho tayo, sa tanang buhay po natin, ano na ang pinakadakilang naganap at nangyari sa buhay po natin? Ano kaya sa palagay nyo? Ano kaya pinakadakilang bagay na nangyari sa buhay mo? Yan. So sabihin po natin, ang nakilala natin ng ating Panginoon. Ang tayo po ay naligtas. Ang tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala hong pwedeng ikumpara ho doon. Ano po? Sa mga dakilang bagay na naganap at nangyari sa ating buhay. So mga kapatid, ito po, what happens when we receive Christ in our life? Una, tingnan po natin. Sabi ng Bible, we become born again. Ano po? Nung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating pong buhay, tayo ay born again. Okay? Na born again. Ipinanganak na muli. Kaya nga ho, minsan, yung salitang born again, ito ho ay hindi ho tanggap ng marami yung tao na hindi pa alam ano talaga ang kahulugan. Pero para sa atin, ito ay pinagmamalaki natin sa kadahilanan ay ang pagiging born again, ito yung paraan upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po? Kaya nga tayo ay sigurado sa ating pagpunta ho sa langit, it's all because we became born again. Di ba? Dahil na born again na ho tayo. Taas nga ang kamay ng mga born again. Yan. Born again. Pag sinabing born again, pangalawang bisis ng ipinanganak. Okay? So, mamaya pag-usapan po natin. Sabi sa John chapter 3 verse 3, sabi doon, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? So yun, mababasa po natin sa John chapter 3 verse 3. Ano po, ang kwento at ang usapan ay sa pagitan po ni Jesus at saka si Nicodemo. Diba? Si Nicodemos, siya po ay isang teacher of the law. Siya po ay isang Pariseyo. Ano po, at kilala ho sa lipunan, may katungkulan. Alam po niya ang batas, pero hindi niya alam kung paano pumasok sa langit. Ano po? So ngayon, nung lumapit siya sa Panginoon Jesus, nagtanong siya, paano ba ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Pero bagamat ang kanyang tanong o sinabi sa Panginoon Jesus ay hindi naman gayon, pero alam ni Jesus na ang kanyang laman ng puso ay ang gusto niyang itanong talaga ay kung paano pumasok sa langit. Kaya gayon na lamang ang sagot ng ating Panginoon Jesus sa kanya, ano po, taliwas doon sa kanya hong mga sinabi, ang sagot ng ating Panginoon. Kaya nga ang sagot ni Jesus ay, maliban ng isang tao ay panganak na muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Okay? Then sa verse 5, sabi ng ating Panginoon Jesus, ano po, Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born in water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So kung ating pong papansinin, dalawa ho ang napapansin po natin. Doon sa una ay
maliban ang isang tao ay panganak na muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Doon sa pangalawa, sa verse 5, sabi doon, maliban ang isang tao ay panganak sa tubig at saka sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? So, ngayon, ano ba ang inyong, kung kayo ang tatanungin, kung tayong tatanungin, ano po? Anong gusto nyo? Ang makita ang kaharian ng Diyos o makapasok sa kaharian ng Diyos? Paano mo makikita, paano mo makakapasok kung hindi mo makita? At paano mo makikita kung hindi ka makapasok? So kung hindi ka makapasok, nasa labas ka lang, kita mo ang kaharian ng Diyos. Pero iba pa rin talaga, yung nakapasok ka dahil makikita mo yung panloob na kaharian. Di ba? So kung panlabas lamang, so halimbawa nakita mo ang kaharian ng Diyos, tapos nasa labas ka lang, ano ma-appreciate mo ba yon? Well, ang makikita po natin, halimbawa parang katulad ng regalo na ating pong pwedeng natanggap. Ha? Alam ko may praise and worship sa kabila eh. Okay, so halimbawa, isang regalo, nakita mo lang, ma-appreciate mo na ba yon? Nakabalot lang, hindi mo pa nakita yung loob. Ma-appreciate mo ba yon? Siyempre, yes, ang ganda, ang laki ng regalo. Balot pa lang, satisfied ka na. Pero hindi mo alam, sa loob pala noon ay higit na mas maganda. Di ba? Higit na mas maganda. Kaya mga kapatid, ito po, kung ikaw ay na-born again, hindi lamang, ang pangarap mo ay hindi lamang makita ang kaharian ng Diyos, kundi ang pangarap natin ay makapasok talaga sa kaharian ng Diyos. Kaya lamang, sabi rito, para makapasok talaga sa kaharian ng Diyos, dalawang bagay po naman ang kailangan pong mangyari. Una, sabi ito, we are to be born of water. Okay? Kaya sabi ito, except a man be born of water and of the Spirit. Okay? Dalawang agent of being born again. Ano po? Una, ay kailangan ipanganak sa tubig. At pangalawa, kailangan ipanganak sa Espiritu. Ngayon pag-usapan natin kasi alang-alang, actually marami po alam na po ito ng marami, lalo sa mga manggagawa, pero kinakailangan alam po natin lahat, ano po bilang mga taga Jesus the Giver of Life, kung ano po ang ibig sabihin ng kapanganakan sa tubig at saka kapanganakan sa Espiritu. Para pare-pareho tayo ng pagpapaliwanag. Kasi kapag itatanong po natin dito sa labas, sa mga taong unbeliever, iba ho ang kanilahong sagot pagdating ho dito. Ano po? Ang kapanganakan sa tubig, ang ibig sabihin nito ay kapanganakan sa magitan ng salita ng Diyos. Kapanganakan sa magitan ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, sa John chapter 15, sabi doon, verse 3, kayo ay nalinis na sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Kaya isa sa mga gamit po ng salita ng Diyos ay panglinis ng ating pong mga kasalanan. Ano po? So ngayon, sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 23, sabi doon, sapagkat kayo'y muling isinilang hindi sa pamamagitan ng dugo, unang laman, sapagkat kayo'y muling isinilang sa pamamagitan ng walang kamatayang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ang nagbo-born again talaga sa tao ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Bakit natin nasabi yon? Sapagkat wala hong tao na nabo-born again na hindi po niya napakinggan ang salita ng Diyos. Kaya doon nagsisimula lagi sa sa pakikinig ng salita ng Diyos ang ma-born again. Diba? Lahat ng na-born again, lahat ng ipinanganak na muli, nagsisimula yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag isang tao sumampalataya, tumanggap kay Kristo Jesus, doon siya na born again. Kaya nga, maliban ng isang tao ay maipanganak sa tubig o ibig sabihin sa salita ng Diyos, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga yung salita ng Diyos na napapakinggan ho natin, iyon ho ang first agent, para ho tayo ay ma-born again. Once na born again tayo po ay may karapatan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, unless a man be born in water and in spirit. Sa pamagitan din po ng Espiritu.
Okay? Ano naman ang kapanganakan sa Espiritu? Ito po yon. Ang kapanganakan sa Espiritu ay kapanganakan sa pamamagitan po ng pagtatagpo ng Espiritu ng Diyos at saka ng Espiritu natin. Di ba? Alam po naman natin ang kasaysayan, kwento ng Biblia, na ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Kaya siya po ay namatay. Spiritually, ibig sabihin, nahiwalay ho sa Diyos dahil po sa kasalanan. Nang dahil dyan, siya po'y nahiwalay sa Panginoon na pinagmumulan ng buhay. Kaya siya ay kinukonsider na patay. Ngayon, ang tao, kaya nga sabi ni Rick Warren, ay kahit po siya ay lumalakad, buhay, actually hindi talaga siya buhay. Siya ay patay, humihinga lang. Humihinga. Kaya pag ang tao ay wala ho kay Kristo, wala pa sa Diyos, hindi pa na born again, hindi talaga siya totoong buhay. Bakit? Kasi siya ay hiwalay sa Diyos na pinagmumulan ng buhay. Siya ho ay humihinga lang. Kaya nga ho itong mga naglalakad sa labas na hindi pa na born again, sila ay mga tinatawag na living dead, walking zombie. Yan, naglalakad pero patay ang kanilang spiritual na buhay. Bakit? Wala hong kaugnayan sa Diyos. Parang ganito yan eh. Ang explanation ay ganito. Kasi kaya nga born again, pangalawang kapanganakan, parang katulad ng pagtatagpo ng sperm at saka ng egg cell, di ba? Kapag nagtagpo yon, yung egg cell at saka sperm cell, pagtagpo ng ganyan, yun ho ay nagiging buhay. Kaya yun yung unang buhay na kapag after 9 months ipinanganak, yon, ang tawag doon ay physical life. Di ba? Kaya na kailangan mayroong pagtatagpo. So, ganoon din po sa pangalawang kapanganakan, kinakailangan espiritu mo at saka espiritu ng Diyos ay magtagpo din para magkaroon ng buhay. At yun ho ang tinatawag na second life, spiritual life. Yun na ho yung pagiging born again natin. Okay? So, ganyan po natin gustong ipaliwanag yung pagiging born again. Yung pagtagpo ng physical at saka ng spiritual na buhay. Okay? Kaya sabi to be born again is not physical but is spiritual. Okay? Yung kapanganakan muli ay hindi po yung physical birth, kundi ito po ay spiritual birth. It is a thing that every person should experience from God. So, ito isang bagay na kailangan po natin maranasan. Bawat isa po sa atin ay maranasan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 7, kung ating titingnan po yung John chapter 3, sa verse 7, sabi ito, don't be astonished, but I told you, all of you must be born from above. So ang Greek word talaga ng salitang born again ay born from above. Yun talaga ang real meaning noon. Ipinanganak hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Diyos. Ipinanganak galing sa Diyos. Ipinanganak galing sa taas. Yan ang pagiging born again. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kayong magtataka. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. Sabihin po natin lahat. Yan, lahat tayo kinakailangan ipanganak na muli. So pag hindi ka na ipanganak na muli, hindi ka na born again, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Okay. Then sabi pa rito, it is a thing that happens not by the will of man, but by God. Ito yung bagay na naganap at nangyari sa atin, yung pagiging born again, ayon sa kalooban o kagustuhan ng Diyos. Hindi yung sa kagustuhan lamang po natin. Kaya nga ho, tayo po ay na-born again. Sabi sa John chapter 1 verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay? Tayo pinanganak na muli. Hindi po sa pamamagitan ng dugo, hindi sa pamamagitan ng kalooban ng tao, hindi sa pamamagitan ng lamhan, kundi sa pamamagitan ng Diyos mismo. Yun ang ating pong pagiging born again. Okay? Then sabi pa rito, to be born again is a change of nature. Ito ay pagbabago ng ating pong kalikasan. Kaya nga dun sa ating pong teksto, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi doon, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation o creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mamaya papaliwanag pa natin ito.
So tayo po ay naging bagong nilalang. You will become a new creation. Okay? So nangyari ang pagiging born again o pagiging new creation nung tayo po ay nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo. Yan. Ito ang ilustrasyon niya noon. Ito katulad ng sinabi natin kanina ng pagtatagpo ng sperm at saka ng egg cell at pagtatagpo ng Espiritu ng Diyos at saka ng Espiritu natin. Kaya tayo ipanganak na muli, na born again. So mga kapatid, isang bagay na naganap at nangyari sa atin, unang-una, pagkatapos nating tanggapin si Kristo Jesus, ay na born again po tayo. Yan, minsan ay yung salitang born again ay iniiwasan po ng iba yon. Di ba, mayroon po mga taong ganun eh. Ayaw patawag na siya ay born again. Bakit? Kasi nga, parang parang ito ay na sa kanya yung tawag doon? Akala niya ay bago na ang kanyang relihiyon. Ayan. Pagbabago ng relihiyon. Pero dapat natin maunawaan, ang pagiging born again, hindi po ito religion, ito ay karanasan natin sa Diyos. Nung tayo po nagkaroon ng bagong relasyon sa Kanya. Kaya okay lang ba na tawagin tayong born again? Yan. Okay lang sa atin yon, pero sa iba hindi sa kanila okay yon. Ano po? Sa kadahilanan, kapag nabanggit na ikaw ay isang born again, ay makakaranas ka ng persecution. Ang gagawin po ng mga taong nasa mundo ay tatawagin kang hindi na born again. Minsan, buang again. Burn again. Mga gano'n na po. Kung ano-ano pong mga tawag sa atin. Pero ito ho ay pinagmamalaki natin dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Okay? So pangalawa na naganap at nangyari sa ating buhay, pagkatapos nating tanggapin si Kristo Jesus, sabi ito, we become saved. Naligtas po tayo. Yan. Saan tayo naligtas? Sabi ito, we are saved from sin and hell. Yan, naligtas tayo mula sa kasalanan at mula ho sa impyerno. Bakit to kasalanan at impyerno? Sa kadahilanan, ang tao, sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. Okay? So lahat tayo ay papunta ng impyerno. So dahil sa kasalanan, sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Kaya doon ho tayo iniligtas ng Panginoon. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung death, sabi ito, for the wages of sin is death. Yung salitang death doon, ito ay tumutukoy sa spiritual death. Ano po? Ito yung spiritual na kamatayan. Na ibig sabihin, ito kapag ang isang tao ay makasalanan, patay na siya spiritually dahil iwalay siya sa Diyos, at the same time, siya po ay tutuluyang papatayin sa pamagitan ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos doon sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno. Di ba? Kaya mga kapatid, yan ho ang spiritual death kung tutuusin po. Kaya it refers to our separation from God, the source of life. Ano po? Ito yung pagkahiwalay natin sa Panginoon na pinagmumulan ng buhay. Kaya yung hell po dito, ito ay eternal punishment po yan. Okay? It refers to eternal punishment in hell. So mga kapatid, yung hell at saka eternal lake of fire, magkaiba pa yan. Magkaiba pa yan. Ang hell, hindi anghel ang hell, impyerno, ito ho ay lagayan ng tao, isang lugar na kung saan ang tao ay mapupunta kapag ang isang tao ay namatay na makasalanan. Pero yung lake of fire, ito yung final judgment na kapag ang isang tao ay napunta ng impyerno, muli ho siyang hahanguin mula ho sa impyerno at ililipat doon sa lake of fire. Ang lake of fire, ito po ay final judgment. Okay? Kumbaga sa ay dito ay inihaw ka pa lang sa impyerno. Tapos ngayon, pipirito ka pa. Ang tindi, igigisa ka. So, yun, po? Kaya nga ho, kung ating pong titinan, sabi na, we are saved from sin and from the penalty of sin through the death of our Lord Jesus Christ.
Tayo po ay niligtas ng Panginoon. Saan? Sa kasalanan at saka sa kabayaran ho ng kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ano pong penalty na ito? Ito po yon. Kung babasahin po natin ang Revelation chapter 21 verse 8, tingnan po natin. Ito po, sabi ito, but people who are cowardly, yung mga duwag, unfaithful, ano po, yung mga hindi tapat, detestable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars will find themselves in the lake that burns with fire and sulfur. This is the, what? This is the second death. Yan yung penalty of sin. Yun yung pangalawang kamatayan. Lahat daw po ng mga duwag, ano po, lahat ng mga masasama, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga binanggito dito. Ano po? Hindi tapat, mga duwag, hindi tapat. Ano hindi detestable? Yan. Murderers, ano po, lahat ng mga pamamatay tao, mga nakikiapid, lahat ng mga salamangkero, lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga gumagawa ng white lies. At red lies. At saka black lies. Yan, lahat ng mga sinungaling. Ano sabi doon? Sila ang kanilang parusa ay saan? Sa impyerno. Sa lake of fire. Lake that burns with fire and sulfur. Saan? Sa Mayon Volcano. Yan. Di ba? Yun yung bumubuga eh. Yan yung ganyan. Bumubuga ng asopre. Baka doon galing yan eh. Ayan, mga kapatid, yan yung yun po yung penalty ng kasalanan. Talagang magdurusa ng walang hanggan doon sa impyerno. And praise the Lord, dahil tayo po ay naligtas mula ho doon nang dahil sa ating pagkakilala o pagtanggap sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Kaya ngayon, hindi na tayo papunta ho doon. Wala na. Hindi na tayo papunta ng impyerno. Sabi ito, we will never perish because of Jesus' death. Yan, ano po? Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish in hell. Ano po? But have everlasting life. Hindi na tayo mapaparusahan sa impyerno dahil kay Kristo Jesus. Okay? Sabi ito, we are no longer heading to eternal punishment in hell, but to eternal life in heaven because of Jesus. Ang ating pong nilalakbay, hindi na papunta impyerno. Di ba? Kaya nga sa Biblia, ay may tinuturo mayroong dalawang daan na dapat nating pasukan. Ang sabi ng Bible, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat malapad ang daan patungo sa kapahamakan at malawak ang daan tungo sa kapahamakan. Ano po? At makitid ang daan patungo sa buhay. Yan, at yun ho ay kakaunti lamang ang dumaraan ho doon. Ibig sabihin, mas marami talagang mapupunta sa impyerno kaysa mapupunta doon sa langit. Kanina nung kami po'y papunta ho dito, nung may nadaanan pa kami, uy, bakit ang daming tao? Daming tao, nagdagsahan ng tao doon sa kalsada. Yung pala'y naglabasan galing sa simbahan. Tama pagdating namin, naglabasan, ang dami. Sabi ko, marami talaga mapupunta sa impyerno. Kaysa mapupunta ho sa langit. Well, mga kapatid, tandaan natin mabuti, kung ikukumpara ho natin ang tao sa simbahan kaysa tao sa mundo, mas marami talagang tao sa mundo. Di ba? Hindi nyo na panapansin? Kaya sabi ng Panginoon, marami ang dumadaan sa malawak na daanan na iyan. Kakaunti lamang ang dumadaan doon sa makipot na daanan na yun, makitid na daanan na yun. At sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-alala, mumuntikong kawan. Sapagkat ang karya ng Diyos ay para ho sa inyo. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon, tayo ay kabilang doon sa mumunting kawan na iyon. Tayo ay lumalakad, dumadaan doon sa makipot na pumasok sa makipot na pintuan at lumalakad sa makitid na daan. Ngunit ang dulo noon ay buhay na walang hanggan. Diyan ho kasi tayo iniligtas ng ating pong Panginoon. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo ay meron pong kaligtasan. Kaya nga, isa sa mga bagay na naganap at nangyari sa ating buhay, pagkatapos natin tanggapin si Kristo Jesus, tayo ay naligtas.
naligtas. Okay? Kaya sa Acts chapter 4 verse 12, sabi doon, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala daw pong ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan nino, ang pangalan ni Jesucristo lamang. Kaya dahil kay Jesus, tayo po ay naligtas. Okay? So yun ang pangalawang bagay na naganap sa atin pagkatapos natin tanggapin si Kristo Jesus. Pangatlo, sabi rito, we become children of God. Tayo ay naging anak ng Diyos. Sabihin po natin sa ating katabi, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Okay, ha? Anak ho tayo ng Diyos. Tanda natin mabuti, dati hindi tayo anak ng Diyos. Pero nung tinanggap natin si Kristo Jesus, tayo ay naging anak ng Diyos. Napakasarap isipin na ikaw, na tayo ay tawagin pong anak ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, yamang anak ng Diyos, okay? So, ang Diyos ngayon, siya ang ating pong tatay. Di ba? He is our Father. Yan, sarap isipin yan, di ba? Sino sa inyo dito ang may tatay pa? Walang tatay. Sinong walang tatay? Mga walang tatay, di ba? Masarap ba ang pakiramdam ng mayroong tatay? Masarap, di ba? Doon sa mga hindi nakaranas ng pagmamahal ng tatay, naglolong ba kayo? Hinahanap-hanap nyo ba yung pagmamahal ng tatay? Hindi na. Ay, hindi na raw. Nasanay na. Ako kasi ay lumaki, yes, may tatay ako. Nung maliit pa ako, bata pa naman ako, namatay yung tatay ko. Pero kailang, hindi ko na-enjoy yung aking pong pagiging anak ng tatay ko. Ano po? Sa kadahilanan, yung tatay ko ay lasinggiro, tatay ko ay sugarol, at nangako ako sa aking sarili, sabi ko, ayaw kong tularan ang tatay ko. Kaya hindi ako nag-enjoy sa kanya. Bagkos ay hindi ko hinahanap-hanap ang tatay ko actually. Ano po? Hindi ko hinahanap-hanap. Kaya nung ako'y na-born again na, doon ako naghanap ng mga iba't ibang mga tatay sa simbahan. Yan. Kaya minsan nagpaampun ho ako, iba ho nagpaaral sa akin, tapos yung amo ko, siya po yung mahal na mahal niya ako. Ayan, mas mahal pa ako kaysa doon sa kanyang anak na inampun din. Mas mahal pa ako minsan doon sa kanyang asawa na minsan pag pareha kami may sakit ako, asawa niya may sakit, ako ang sinasamahan, hindi yung asawa niya. Ganon yung amo ko noon. Masano ay talagang gustong-gusto niya na makadama din ng anak, ano po, kasi wala rin siyang anak kasi. Mayroon siyang dalawang pamangkin na inampon pero hindi naman nakatira sa kanya, na nasa malayo, kaya ako yung nasa piling niya. Kaya masarap ang pakiramdam na mayroon pong tatay. Kaya na-born again ako, nandito na sa Maynila, tumira ulit ako sa isang pamilya na kung saan ay mayroon pong nagmamahal na tatay at nanay. Diba? Kaya napakasarap isipin na mayroon pong nanay, mayroon pong tatay. Ano po? So, lalong-lalong higit na masarap isipin at pakiramdam kapag ang Diyos mismo ang ating pong naging tatay. Okay? Bakit? Kasi nga, mantakin mo, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ng sansinukob, ng lahat ng mga planeta, anuman meron sa mundong ito. Isipin mo na kung anuman yon. Ang Diyos ang lumikha at ang lumikha niyan ay wala iba kundi ang tatay mo. Tumingin ka sa taas, sa langit. Huwag dyan, sa langit. Ano po? Tumingin ka doon. Sabihin mo, si tatay ang lumikha niyan. Di ba? Ang tatay ko ang gumawa niyan. Ang buwan na yan, ang tatay ko ang gumawa niyan. Di ba? Ang sarap isipin. Di ba? So mga kapatid, so yamang tayo po yung mga anak, tayo po ay tumatawag sa Diyos ng Ama. Kailan tayo naging anak ng Diyos? John chapter 1 verse 12, sabi doon, however, to all who received Him, those believing in His name, He gave authority to become God's children. Okay? Sa kanila na mga sumampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya. Kanino? Kay Kristo Jesus. Sila'y pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya doon lamang tayo naging anak ng Diyos. Dati, hindi tayo anak ng Diyos. Nagkaroon lang tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos nung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating pong
buhay. Okay? Kaya now, sabi ito, we have now authority to call God as our Father. Dati ang tumatawag lang sa Diyos, na Ama, ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Sapagkat si Jesus lamang yung bugtong na anak ng Diyos. Pero itinuro ng ating Panginoong Jesus, na ang Diyos ay tawagin nating Ama simula nung tayo po'y naging mga anak na ng Diyos. Napansin nyo ba sa Bible na sa Old Testament ay hindi po itinuro ng Diyos ang pagtawag sa Diyos ng Ama? Di ba? Nagpakilala ang Diyos sa iba't ibang mga pangalan, pero hindi po itinuro ang pangalang Ama sa Diyos. Pagdating ng ating Panginoong Kristo, doon lang niya itinuro. Kaya sabi ng Jesus, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit. Mantakin mo, itinuro niya sa atin na tawagin nating Ama ang ating pong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Okay? So, yamang tayo po ay mga anak ng Diyos, we have now the authority to call God as our Father. Okay? So, yamang tayo po ay mga anak ng Diyos. Sabi doon, sa Romans chapter 8 verse 14, for all who are led by God's Spirit are God's children. Di ba? Sila po na mga pinapatnubayan daw po ng Espiritu ng Diyos, sila po ay mga anak ng Diyos. Verse 15 ng Romans chapter 8, for you have not received a spirit of slavery and leads you into fear again. Instead, you have received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Okay? So, tumanggap tayo ng spirit of adoption. Alam niyo yung ibig sabihin ng adoption? Yung pag-ampon. Inampon tayo ng Diyos kasi ang totoong anak ng Diyos talaga, ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Pero tayo po inadopt ng Diyos sa kanyang pamilya sa pamamagitan naman ni Kristo Jesus. Kaya nga tayo po ay tumanggap ng spirit of adoption. Kaya nga tayo mga ampon lamang sa kaharian ng Diyos. Ngayon ang tanong ay ganito, ano ang gusto nyo? Ampon o anak? Minsan, di ba, ako may kapatid kasi akong walang anak eh. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung alam nung anak na siya ay ampon lang. Ayaw kasi pakilala ng aking kapatid. Sabi ko, sabihin nyo na para at least hindi na mag-aalangan yung bata kung pagdating ng panahon. Kayo naman ang mamahalin niyan kasi kayo naman ang nag-alaga niyan . Huwag mo sabihin, baka maya mag-rebelde sa amin yun. Ayaw niya ipaalam. Yan. Mayroon din kami kakilala, 3 magkakapatid, walang mga anak. Tapos may kanya-kanya silang ampon. Yung 3 na iyon, ay yung 3 mga ampon na hindi nila alam na sila ay mga ampon pala. Ang alam nila, anak talaga sila. Isang lalaki, tapos isang babae, tapos isang babae din. Tapos dumating sa time nung malaki na po yung mga bata, mga teenager na, basta mga binata at dalaga na, mayroong nadulas sa pagsasalita, nabanggit na siya ay ampun lang. So ngayon, hanggang sa nagkabukuhan na, nalaman na ampun lang yung isa, yung lalaki. Tapos nalaman din na yung isang babae, ampun lang. Pero hanggang ngayon, yung isang babae ay hindi pa rin niya alam na siya po ampun lang. Kami lang nakakaalam. Yung nasa labas, siya lang nakakaalam. Siya hindi niya alam. Kaya every time na ang tingin niya ngayon doon sa 2 ampon ay mas mababa. Lagi niyang iniisip na, ampun lang yan. Ako'y tunay na anak. Parang gano'n, nagkukumpintensyahan yung 3 ito kasi magkakaedad At magkakapatid po yung kailang mga ampun sa kanila. So, ngayon pinoprotektahan pa rin nila hanggang ngayon yung isang babae na hindi dapat malaman. Hindi ko alam kung bakit. Okay? Pero para sa atin, hindi na natin kailangang protektahan pang ating sarili na ampun lang tayo. Dapat natin ipagmalaki na tayo ampun ng Diyos. Wala hong kaibahan ang ampon at saka yung anak. Pareho ang ating karapatan sa Diyos. Katulad ng ating pinapaliwanag, minsan, sabi nga, mas maganda pa nga yung ampon. Di ba, mayroong lumapit sabi ng anak,
Bumabaho ang kanyang moral dahil sa nalaman niya siya ampun lang. Pero ang sabi po ng tatay, anak, tandaan mo mabuti, yung totoo kong anak ay hindi ko sinadya. Hindi ko sinadya yan. Nagkataon talaga na talagang natural na lumabas sa amin yan dahil anak ko siya. Yan. Pero ikaw, galing ka sa ibang tao. Pero pinili kita. Sinadya kong gawing kitang anak. Kaya mas mahal kita kaysa sa Kanya. Mantakin mo, ganun ho tayo sa Diyos. Ano po? Tayo ho ay sinadya talaga ng Panginoon. Out of millions of people in this world, ano po? Pinili ka para gawing anak ng Diyos. Di ba? Mantakin mo, ang dami mong kakilala, kaibigan, mga mahal sa buhay, tapos ikaw pa yung napili at sinabing, ikaw, akin ka na, dito ka sa akin, anak na kita mula ngayon. Di ba? Inampun tayo ng Panginoon. Kaya masarap isipin. At ang sabi nga rito, sa verse 16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Kaya yung Espiritu ng Diyos, kasama ng ating Espiritu, ano po, siya po yung nagpatotoo na tayo po yung mga anak ng Diyos. Then sa verse 17, sabi to, now, if we are children, yamang tayo po yung mga anak ng Diyos. Ano po? We are heirs. Okay? Tayo yung mga tagapagmana. Heirs of God and co-heirs with the Messiah. If, in fact, we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Kaya mga kapatid, tandaan po natin mabuti. Yamang mga anak tayo ng Diyos. Ano sabi doon? Tayo ay mga tagapagmana. So, mamanahin natin ang... Ano gusto niyo manahin? Langit o lupa? Mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Gusto niyo lupa? Alam niyo po, yun ang pinanghahawakan ng mga Jehovah eh. Yung mapalad daw po ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nilang lupa. Sabi ko naman, sige sa inyo na yung lupa, amin yung langit. Ano gusto niyo? Lupa o langit? Well, para sa atin yon, lupa at langit. Ano po? Kasi sabi ng Bible, ang lupa ay tuntungan ng mapaan ng Panginoon at ang langit ang kanyang trono. Well, mga kapatid, tandaan natin mabuti, lahat ng yan ay para ho sa atin. Okay? So, yamang tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo po yung tagapagmana at mamanahin natin ang lahat ng bagay na mayroon po ang ating pong Panginoon. Okay? And take note, sabi ito, that not all people are God's children. Ha? Tayo po lamang ang mga anak ng Diyos sapagkat mayroon din po anak ang Diablo. Kaya sabi sa John 8:44, you belong to your father, the devil, and you want to carry out the desires of your father. He was a murderer from the beginning and has never stood for truth, since there is no truth in him. Whenever he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies. So, dalawang bagay pang binabanggit ko dito para maging anak ng Diablo. Actually, ang usapan ho dito ay sa pagitan po ni Jesus at saka ng mga scribes, ano po, yung mga teachers of the law na kung saan ay gustong pumatay kay Jesus. Kaya sinabihan sila ni Jesus, ano po, na sa Diablo kayo na inyong ama, sapagkat ginagawa ninyo ang gusto niya. Siya ay ano? Mamamatay tao at sinungaling. At pag siya ay nagsisinungaling, sabi doon, siya po ay likas na ito sa kanya sapagkat siya ay ama ng lahat ng kasinungalingan. Okay? So kung ating pong papansinin, dalawang bagay po ang napansin po natin para maging anak ng Diablo ang isang tao. Una, kapag siya ay mamamatay tao, pumapatay. Hindi naman pumapatay Sa Old Testament, ang pumapatay ay kumikitil ng buhay. Pero sa New Testament, sabi ng 1 John chapter 3 verse 15, ano po? Sabi doon, ang sino man daw na pupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Ibig sabihin, hindi ka pa kumitil ng buhay, nagalit ka lang, napuot ka lang, nagtanim ka lang ng sama ng loob, ang tawag sa iyo ay
mamamatay tao na. Doon ho nagiging anak ng dyablo ang isang tao. Kaya mga kapatid, sa atin bilang Kristiyano, ang gusto ng Panginoon, magpatawad talaga. Every time na may magkamali, magkasala ho laban sa atin, talagang magpatawad talaga. Kaya lagi dapat natin sabihin, hindi bali tayo ang maapi, wag lang ho tayo ang mang-api. Hindi bali tayo ang masaktan, wag lang tayo ang manakit. Diba? Hindi bali tayo po ang maagrabyado, wag lang tayo ang mang-agrabyado. Dahil tayo yung mga anak ng Diyos. Kapag tayo ang gumawa ng mga bagay na labag sa Panginoon, doon tayo magiging anak ng dyablo. Murderer ang tawagin, pag tayo po ay nagtanim ng sama ng loob. Sabi pa naman ng Bible, kapag kung ano tinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng, gusto niyo tanim? Nagtanim ka ng kamote? Aani ka ng kamote. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Ikaw ang itinanim mo ay sama ng loob. Aani ka ng sama ng loob. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Yan, di ba? Kaya huwag tayo magtanim ng sama ng loob, mga kapatid. Okay? So, hindi man murder, Pangalawa, yung liar. Ang dyablo ay sinungaling. Nagiging anak ng dyablo ang isang tao kapag siya po ay nagsisinungaling. Yan, nagsisinungaling. Sino sa inyo hindi nagsisinungaling? Pataas ng kamay. Dali. Balik rin natin yung tanong. Sino sa inyo nagsisinungaling? Taas ng kamay. Actually, pareha lang yun eh. Tumaas ka ng kamay, sinungaling ka. Hindi ka nagtaas ng kamay, sinungaling ka rin. Para pala lusot Well, mga kapatid, sabi ng Bible, nagiging anak ng dyablo ang isang tao kapag siya ay nagsisinungaling. Ayan. Ito man ay white lies, red lies, o kaya black lies, basta kasinungalingan. So, kaya nga, bakit naging anak ng dyablo? Kasi ang Panginoon, siya ay katotohanan. Diba? So, dahil nasa Panginoon tayo ay dapat nagsasabi rin ng katotohanan. Kahit pa ay napapalagay sa alanganin ng ating buhay, dapat katotohanan pa rin ang sabihin. Diba? Kasi alam naman ng Diyos kapag tayo po ay dumaan sa mga problema, pagsubok sa buhay, na ang Diyos din naman ang gagawa ng paraan para tayo makaiwas. Basta magsabi lang ng totoo. Sabihin po natin sa ating katabi, magsabi ka ng totoo. Minsan mahirap, no? Lalo na pag asawa na yung kaharap. Pag asawa na yung kaharap, minsan mahirap sabi ng totoo. Baka ma-outside di Colombo Okay, tuloy po tayo. So, iyo po ang nangyari pagkatapos nating tanggapin si Kristo Jesus sa ating pong buhay. Pangatlo, tayo po ay, sabi? Una, na-born again po tayo. Pangalawa, tayo po ay naligtas. Pangatlo, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Pangapat, ito na, we become new creature. Naging bago na tayong nilalang. Ayon po doon sa ating pong teksto, sabi nga, we are not only changed, but been created as new. Okay? Mga kapatid, tandaan natin mabuti. Nung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating pong buhay, hindi lang actually tayo ay nabago, kundi tayo po ay naging brand new person. Anong kaibahan yung nabago? Okay? At saka brand new. Sabi sa verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago na siyang nilalang. All things are passed away. Behold, all things are become new. Okay? So, paano natin papaliwanag to? Our old self is gone and we become a brand new person in Christ. Sabihin po natin, we are now a brand new person. Yan. Brand new na tayo. Pero bakit ito pa rin yung ating Brand new ba talaga kayo? Hindi, ganito yan. Ganito yan. Parang halimbawa sa isang sasakyan na sira ho yung makina. Hindi po inoverhaul yung makina, kundi tinanggal, pinalitan ng bago. Yun ang brand new.
Yung katawan, luma pa rin. Pero yung makina, yun yung bago, brand new. Parang ganun ho tayo. Kasi yung katawan mo, yun pa rin. Pero yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, yun ho ang binago ng Diyos. Naging brand new person ka. Kasi the real person is the spirit. Ha? Kaya yun ang naging brand new. Bago kang nilalang. Simulan nung ikaw ay na kay Kristo Jesus. Kaya ang nakikita ng Diyos sa atin, hindi na yung ating sarili, kundi yung si Kristo Jesus na nasa sa atin na. Di ba? Kaya naging brand new tayo. Kaya nga, mga kapatid, we become new creature. Okay? So, kaya huwag ko kayo magtataka kung hanggang ngayon ay hindi pa rin nabago yung mukha, hindi pa rin nabago yung katawan, hindi pa rin nabago yung style, ng katawan, dahil hindi naman yun ang binago ng Panginoon. Ang binago ng Diyos, yung panloob mo na pagkatao. Yan. Kaya nga naging brand new person po tayo. Di ba? So, kaya mayroong mga pagkakataon minsan na born again na tayo, pero hindi pa agad-agad nababago yung ating pong ugali, hindi pa agad-agad nababago yung ating pong mga bisyo, di ba? Kung ano ating mga ginagawa, hindi agad-agad. From glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. Pero ang uunahin ng Diyos, yung ating pong puso, yung ating espiritu, yun ang unang-unang binago ho ng Diyos. At susunod na lamang po yung ating pong panlabas na pagkatao. Okay? So dati, tayo po ay mga lumang tao, pero ngayon mga brand new person na po tayo. Okay? Panglima tayo. We receive spiritual authority. Ano nangyari nung tinanggap natin si Kristo Jesus? Tumanggap din tayo ng spiritual na kapangyarihan. Okay? Sabi ito, because of our union with Christ, we receive spiritual authority. Sa Mark chapter 16 verse 17, basahin lamang po natin ito. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. Ano pa? They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So ano po ang ating pong natanggap? Mga spiritual authority. Ano po yon? Sabi ito, we receive authority over, number 1, the devil. Okay? Tumanggap tayo ng kapangyarihan over the devil. Kaya ang diablo ay wala ng kapangyarihan at karapatan sa ating pong mga buhay. Okay? Kaya nga, huwag daw tayo matakot sa diablo. Bagamat siya po ay inilarawan na katulad ng leon na umaatungal. Diba? Sabi ng Bible, ang diablo ay katulad ng leon na umaatungal, naghahanap ng mga tulog. May naghahanap ng kanyang masisila. Ayon, di ba? Naghahanap ng mga tulog. Yan. Bagamat siya inilarawan na katulad ng isang leon, pero huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat tayo mayroong spiritual authority over him. Di ba? Bagamat siya katulad ng isang leon, pero sabi nga, naghahanap ng kanyang masisila, pero huwag kayong matakot kasi wala na ngipin yan. Bungal na ho yan. Yung leon na yan. Wala, hindi na siya makapananakit. Ano po? Ang ginagawa na lang niya, manakot na lang sa buhay po natin. Kaya tatakutin ka na lang ng diablo, pero hindi ka niya pwedeng saktan dahil mayroon kang authority over him. Okay? Ano pa? We receive authority over the harmful and deadly creature. Okay? Pwede tayo, nagkaroon tayo ng kapangyarihan laban sa mga nakakamatay na mga nilalang. Katulad po ng serpent. Yan, mga ahas, di ba? Sabi doon, dumampot ka man ng ahas, ay hindi ka mamatay ba? Yan, pag natuklaw ka ng ahas, hindi ka mamamatay. Ano po? Ibig sabihin, yung kamandago ng ahas ay wala ng kapangyarihan laban sa atin dahil tayo ay nagkaroon ng spiritual authority laban ho sa kamandag ng ahas na yon. Kaya lang, huwag niyo lang susubukan, ha? Huwag niyo lang susubukan na magpakagat talaga sa ahas. Yan. Sino sa inyo takot na sa kagat ng aso?
Siyempre, tala tayo. Di ba? Kagat ng ahas lalo. Di ba? Pero tanda natin mabuti, katulad ng sinabi, katulad ng karanasan halimbawa ni Apostol Pablo, di ba naalala nyo ni si Pablo, nung sila po ay naglalayag sa karagatan, napadpado sila sa, dinaanan po sila ng bagyo, nasira po yung kanilang sasakyan, at napadpad po sila doon sa lugar saan yun? Krita. Yan, sa lugar ng Krita, di ba? So habang sila nandoon, sa sobrang bagyo, ulan, gusto nila magpainit doon sa tabi ng dagat, sa mga batuhan. Gusto nila magpainit, kaya nanguha sila ng kahoy para kanilang gawing siga. So si Pablo, nung siya po ay dumampot ng mga kahoy, mga gatong, ay pag-angat niya ng gayon, nakabitin ho yung ahas, ulupong. Yan, makamandag na ahas. At siya ay tinitingnan ng mga taga roon sa Krita, kung siya po ay babagsak at mamamatay. Kaya sabi ng mga tao doon, ang tao ito ay malas talaga. Nakaligtas nga sa bagyo, hindi naman nakaligtas sa kagat ng ahas. So habang hinihintay po nila na bumagsak si Pablo, kasi ang ginawa ni Pablo, ang ginawa niya, pag-agat niya gano'n, ipinagpag lang niya doon sa apoy yung ahas. So dahil hindi siya namatay, nagbago ang pananaw ng mga tao. Naku, hindi siya namatay. Hindi siya nalason. Hindi siya nalason ng kamandag. Sabi nila, hindi ito tao. Diyos ito. Sabi nila gano'n, di ba? Kaya sila ay, sinamba nila si Pablo at that time. Sinamba nila si Pablo at ang ginawa, sabi ni Pablo, huwag niyo ako sambahin. Ako'y tao din katulad ninyo. At doon, nagsimula, ipakilala ni Pablo si Jesus doon sa mga tao sa Krita. Kaya nagkaroon ng church doon sa Krita. At yun nga, si Titus, si Tito, siya po yung naging pastor po doon. Yan. Okay? So, we receive authority over the harmful and deadly creature. Okay? Then, we receive authority over the harmful and deadly thing. Kaya sabi doon, makainom man tayo ng lason, ay hindi tayo maaano. Huwag kang inom. Huwag kang ng lason. Well, mga kapatid, hindi tayo maano, sabi nga doon. Pero wag ko natin sasadyain na baka mamaya pagtapos kumakain ng Clorox. Hindi, ang sinasabi po rito, kung sakali kayo ay makainuman ng lason, hindi kayo maano. Bakit? Kasi we have authority over doon sa mga lason na iyan. Nasubukan nyo na bang nalason? Nalason ng ng mga panis na pagkain. Yan. So, hindi tayo dahil sa kapangyarihan na mayroon ho tayo. Another one, sabi the sickness. We receive authority over the sickness and death. Kaya sabi doon, ipapatong ninyo ang inyong kamay sa mga may sakit at ang mga may sakit ay gagaling. Diba? Kaya nga hindi na kailangan tumawag kay pastor o sa mga elders para mag-pray kapag mayroong sakit at karamdaman. Tayo mismo, bilang mga anak ng Diyos, ipatong lang yung ating kamay doon sa mga may sakit o sa ating pong sarili. Alam mo, sakit ng ulo, patong mo yung kamay sa ulo. Pag-pray ka, pwede hong gumaling yan. Okay? Sapagkat tayo pa binigyan ng Diyos ng authority over sickness and death. Then sabi pa roon, we can speak new tongues. Pwede tayo magsalita sa iba't ibang wika. Okay? Ano ba yung wika? Lingwahe ng Diyos. Mayroon pong dalawang klase ng wika na speaking in tongues. Pakinggan nyo mabuti, mayroon pong dalawang klase ng speaking in tongues na kung saan dito kasi minsan nagkakaroon tayo ng confusion. Mayroon pong tinatawag na yung lingwahe ng tao na pwede nating mabanggit o speaking in tongues. Mayroon din pong tinatawag na lingwahe ng mga anghel. Yan. Ang lingwahe ng tao ay ito'y pinagkakaloob lamang ho ng Diyos kapag mayroong tao na kailangan makarinig ng salita ng Diyos na hindi nakakaintindi doon sa pinagsasabi. Halimbawa, mayroon pong Hapon ho dito, hindi nakakaintindi ng Tagalog. Okay? So, ano ang dapat gawin? Kinakailangan mayroong mag-speak in tongues para maintindihan po ng Hapon. Halimbawa, si Jose, mag-speak in tongues. Arigato, arigato, arigato. 'Arigato. 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 '
Di ba? Sister Irene naman mag-interpret. Anong ibig sabihin nun? Yan, para maintindihan, para maintindihan ng lahat, yan, mayroon po mag-i-interpret. Ang tawag doon ay lingwahe ng tao. Ang nakakaintindi yung Hapon lang. Okay? Pero tayo, ng mga Pilipino, minsan hindi natin naiintindihan yung lingwaheng iyon. Ang nakakaintindi kung sino ang mayroong lingwahe noon. Di ba? Naalala nyo yung sa Book of Acts, Acts chapter 2, yun ho ay lingwahe ng mga tao, yung mga speaking tongues ho doon. Yun ho ay para maintindihan ng mga taong nakapaligid na nanggaling ho sa iba't ibang lugar na iba't iba ho ang lingwahe. Kaya nung narinig po nila, naiintindihan nila yung mga pinagsasabi ng mga apostol, sabi nga nun, lingwahe natin pinagsasabi nila. Di ba? Yun ho ang lingwahe ng tao, speaking in tongues tawag doon. Pero mayroon pang isang speaking tongues, itong lingwahe ng langit. Okay? Na kung saan wala hong nakakaintinding tao, kundi ang Espiritu mo lang at saka ang Espiritu ng Diyos. Di ba? At yun ay ginagamit naman sa pakipag-ugnayan ho sa Diyos. Yan, halimbawa, lalabas siya. Ayun, lalabas na siya. Yan, marami ho mga nag-speak in tongues na gano'n po, pero hindi natin in-encourage na lahat ay mag-speak in tongues kung hindi naman kailangan talaga. Pero kung kailangan, ay sapagkat minsan dyan pumapasok ko yung kaaway, na kung saan ay pwede kang bigyan ng mga salita, pero dahil hindi naiintindihan, ay minsan ginagaya-gaya na lang, pero minsan ay nawawala na ho ng control. Kaya sa atin, kinakailangan, sabi ng Panginoon, let all things be done in a proper way. Lahat ay dapat maganap at mangyari ng may kaayusan. Okay? So, mayroon pong speaking in tongues. Pwede magsalita. Hindi natin pinagbabawal, pero hindi rin natin pinapahintulot. hindi natin pinagbabawal, pero gawin ang lahat ng mayroong kaayusan. Okay? Gawin ang lahat ng mayroong pong kaayusan. Kasi mayroon akong nakita Meron ako nakita na mga, noon pa, kasi lalo sa panahon po ng mga charismatic, panahon po ng mga Pentecostals, talagang kasagsagan ho ng mga speaking in tongues noon Na kung saan ay, mayroon po mga nag-speak in tongues, labo-labo na, gulo-gulo na, minsan, iba naggulong-gulong na, yung iba ay nagsusuka na, yung iba naman ay nandudura na. Talagang ang gulo-gulo sa simbahan, minsan pag gano'n. Hindi na nagkakaroon ng kaayusan. So kung hindi nyo naranasan nyo, huwag nyo nang asamin na maranasan nyo. Sapagkat hindi ho lahat ay galing ho sa Diyos. Pag sa Diyos, nangyayaring lahat ay na mayroon pong kaayusan. Okay? Pero sabi ito, we can speak in new tongues. Pwede yun. Then we can lay hands on the sick. Yan. So mga kapatid, sabi ito, we can claim divine healing. Kaya pwede tayong mag-pray talaga. Kapag may sakit at karamdaman, pray lang tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who His own self bear our sins in His own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness. Then sabi doon, by whose stripes we are healed. Okay? Sa magitan ng kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Kaya we can claim healing. Lord, pinagaling mo na ako. Yung mga latay ng Panginoong Hesus, lahat ng mga latay, mula ulo hanggang talampakan na yan, lahat ng mga lashes na yan, yun ho ay pagsasabi na wala hong parte ng ating katawan na hindi niya kayang pagalingin. Lahat yan ay pwedeng pagalingin ng Panginoon sa atin. Okay? So, tayo po ay dapat magtiwala lamang sa Panginoon. Okay, pang-anim tayo. Yan, we receive promise of material blessings. Okay? Sabi ito, we receive both the promise of spiritual and material blessings. So, hindi lamang mga spiritual, kundi mga material blessings din po. Yan, basahin na lamang po natin to. Si Abraham ang ating pong tinutukoy. Sabi doon, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hung on a tree,
Then verse 14, bakit si Jesus ay napako sa krus? That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Okay? So ano po atin napansin? Yung pagpapala na para kay Abraham, ng mga pagpapala ay dumating sa atin sa magitan ni Kristo Jesus. Nang natanggap natin iyon, ano po? So kung atin pong papansinin, sabi nga, si Abraham, he was very rich because of God promised him to prosper. Alam niyo ba yon? Si Abraham, naging mayaman ho si Abraham. Di ba? Dahil pinagpala ho siya ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, he was rich spiritually. Ano pa? He was rich materially and he was rich in faith. Di ba? Mayaman si Abraham sa mga spiritual na bagay, kaya ang kaugnayan sa Panginoon ay talagang gayon na lang, malapit siya sa Diyos. Then mayaman si Abraham din sa mga material na bagay, kaya pinagpala si Abraham. Kaya nga, di ba, ang sabi ng Biblia, hindi siya umaasa sa kaninumang tao. Si Abraham ay talagang pinayaman ho ng ating Panginoon. Napakarami ng kanyang alagang hayop, napakarami ng kanyang ginto, ng kanyang pilak. Ano po, marami ho yun, mga material na bagay. At higit sa lahat, he was rich in faith. Ano po, mayaman siya sa pananampalataya. Kaya nga tinawag siyang Father of Faith, ama ng pananampalataya. Ano po? So therefore, yung blessing na iyon na kay Abraham, dumating din po ito sa atin. Tinanggap din po natin ito, kaya naman tayo ay mayamang spiritually ngayon. Mayaman sa pananampalataya ngayon. Mayaman sa mga material na bagay? Yes, mayaman din tayo sa mga material na bagay. Minsan tumawag, kahapon habang kami po ay nandun sa bahay, nagtatrabaho, gumagawa kami ng bahay. Sabi nung kaibigan ho ni Nelsie, sabi ganon, nakapagtataka kayo. Lagi kayo nagpapagawa ng bahay. Mayaman ba kayo? Mayaman ba kayo? Ayun, kasi meron kaming ginagawang bahay ulit ngayon, kaya kami ganito na, para kami siya si Kirara. Kaya kami nangitim na kasi nabubilad kami sa araw. Gumagawa kami, ako kasi yung contractor, siya yung labor. Hindi, joke lang. Hindi, mga kapatid, nagtataka ho siya, bakit kayo pagawa ho ng bahay? Mayaman ba kayo? Sabi nga nun. Hindi kami mayaman. Wala ho naman talaga kami. Pero kami rin ay nagtataka. Bakit hindi kami naubusan ng papagawa ng bahay? Wala naman kang pera. Basta alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Oo, sana all talaga. Sana all talaga. O kaya nga ho, di ba, nawala ho kami ng bahay. Ngayon may pinalit naman ng bahay. So marami na ho kaming bahay. May bahay kami sa Las Piñas, may bahay kami sa Trece, tapos may bahay kami sa Indang. Yan, marami kaming bahay. Lahat yun, walang titulo. Puro bahay. Puro bahay lang. Tapos lahat lang yon ay iiwanan namin sa mundo. Bakit? Kasi nga, hindi naman yun ang totoong kayamanan. Ang kayamanan namin ay si Kristo Jesus. Kaya huwag na kayo maghangad na magkaroon ng bahay. Iwanan nyo lang din naman. Well, mga kapatid, yun ay pagpapala na galing ho sa Panginoon, ibinigay din po sa atin. Paano pinagpala ng Diyos si Abraham? Ganyan din po ay pinagpala tayo ng ating Panginoon. Okay, panghuli na lang, we receive eternal life. Okay? Eternal life is only found in Jesus. Yan, pagkatapos natin tinanggap si Kristo Jesus, tinanggap din natin ang buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus lamang. John 3:16 pa rin. Sabi doon, but have everlasting life. Sabi doon, ano po? So, eternal life was given because of the love of God. For God so loved the world. Ano po? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, minahal niya tayo, kaya tayo nagkaroon ng eternal life. Then, eternal life, sabi ito, is received by faith in Christ. Ano po? Kaya sabi ito, whosoever believes in Him. Di ba? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sila ay mayroon pong buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, yun ho ang mga tinanggap natin mula ho sa Panginoon.
pagkatapos nating tanggapin si Kristo Jesus sa ating buhay. So, sa ating pagtatapos, sabi doon, ano po, why do we emphasize Christ as the way to eternal life? Because Jesus said it. In John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Diba? Kapag ikaw ay papunta sa langit, may buhay na walang hanggan ka. At si Lucas din po, sinabi ito ni Lucas, Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalan ni Jesus lamang. Okay? Nasukat natin ikaligtas. Kaya mga kapatid, mula doon sa mga talata, mula doon sa mga aral na ating pong pag-aralan sa umagang ito, masasabi po natin, God is good. Amen? Ang Diyos ay mabuti. Mabuti sa bawat isa po sa atin. Kasi nga, tinanggap natin siya sa ating buhay, si Kristo Jesus, at kaakibat ng pagtanggap natin sa Kanya, ay tinanggap din natin ang maraming mga pagpapala, not only mga spiritual, not only physical, but even the material things ay natanggap po natin. Sabi nga, He has blessed us with His all spiritual blessings in Christ. Kaya tayo masabi natin, God is good. Ang Diyos ay mabuti. Purihin ng Panginoon, palakpakan natin ng Diyos sa oras nito. Ay pong lahat ay magsitayo. Let us enjoy, therefore, the blessings God has given us, being His children, and live a great new life, a great new beginning. Yan. So, yabang ngayon po ay narito tayo sa January pa lang, nagsisimula tayo ng taon, magsimula tayo ng buhay na nasa Diyos, at magpatuloy ng buhay, na nasa Panginoon. Hanggang sa matapos ang taong ito, ay nasa Panginoon pa rin po ang tao.